First King chapter 18 verses 42 to 45. First King 42 to 45. So allow me to read this scripture. Sabi rito sa chapter 18 verse lagay natin sa 41 to 46. So sabi rito sa chapter 18 verses 41 to 46, 41. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there's a sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of the Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knee, and said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, There's nothing. And he said, Go again 7 times. And it came to pass at the 7th time that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea like a man's hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot and get thee down, that the rain stop did not. And it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. So tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muling papasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa privilege, Panginoon, na binigyan ako ng pagkakataon na magbahagi po ng iyong salita. Unang-una po, ako po humingi ng patawaran sa aking pagkakasala, sa aking pagkukulang, at nawa po, Panginoon, dalahan ko po ng mensahe ito po ay isa pong pagpapala sa Panginoon. At salamat po sa aming pastor, minadalan ko po na kayo po ang mag-ingat, maggabay po sa kanyang busy schedule, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So tayo po ay makakaupo na. So makikita po natin na itong panalangin na ito ay talagang napaka-powerful, mabisang panalangin. Itong nabasa natin sa 1 King chapter 18 verses 41 to 46. So sa ating pong introduction, makikita natin na ang panalangin ay tumutukoy na maraming bahagi ng pakikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa Panginoon. So sa ating mga rito, hindi tayo mabubuhay buhay Kristiyano nang walang pananalangin. Kaya nga po napaka-importante po lalo po itong Jeremiah na dapat mapuno ang ating sanctuary dahil ito po ay pakipag-usap sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ngayon ay meron po akong ibabagi sa inyo 4 na punto ano po ang dapat gawin natin sa ating pananalangin. So, ang aking pong inahanda Tagalog kasi po pag Tagalog, di ba, pag English yan, kailangan po natin ng yung ang tawag dito sa hindi yung sa paggabay ng sa English, di ba? Pag inaano yan. So kasi pag sa Tagalog, alam niyo pag sa Tagalog kasi yan, pag may mga pelikulang Tagalog, alam naman natin, di ba? Hindi pa natatapos, alam na natin yung istorya. Kaya dito ngayon, alam na natin ang mga, dahil itong mga ibabahagi ko po sa inyo ay basic tungkol sa panalangin. Kaya nga maalala ko, pag kami po ay nagpa-practice ng preaching, so binibigyan kami ng 15 minutes. So 10 minutes pa lang natatapos na po ako ng pag-preach. Pero ito ngayon, siguro naman ay ito po ay pinakahabang preaching ko. Kaya nga maghanda po tayo. At pag kayo ay nahabaan na, magsabi lang po kayo ng amen at aking tatapusin na. Kasi naalala ko nung nasa Kuwait ako dahil nung lumabas ako at ito po ay nasalubong ko ang isang kapatiran. Sabi ko sa kanya, "Oh sister, bakit? Dala-dala mo na ang bag mo, pauwi ka na yata." "Oo," sabi niya. "Bakit? Tapos na bang preaching?" Sabi ko, "Bakit? May nag-preach pa." "Tapos na," sabi niya sa akin. "Bakit may nag-preach pa?" "Tapos na ang mensahe, kaso hindi alam ni preacher kung saan hihinto." Kaya nga po, ganun pong natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag medyo nahabaan na kayo, mag-say amen na kayo. So, ang unang punto po,
ng ating pag-uusapan ito. Mga dahilan para sa pananalangin. Mga dahilan para sa pananalangin. So ang Biblia po ay nagbigay ng maliwanag ng mga dahilan kung bakit dapat manalangin ang bayan ng Diyos. Ang una, inutusan ng Diyos na manalangin ang mga mananampalataya. Ang utos na manalangin ay nagmula sa mga labi ng mga salmista, mga propeta, mga apostol. At gayon din, ang ating Panginoong mismo ay nagbigay ng halimbawa. Kaya nga dito sinasabi sa mga salminista Psalms chapter 105 verse 4. Sabi rito, seek the Lord and His strength, seek His face forevermore. Sabi niya rito. So hanapin raw ang ating Panginoon. At ganun po sa mga propeta. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 6, seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Yan po. Ganun rin sa mga apostol. Anong sabi po dito sa Ephesians chapter 6, 17 to 18, and take the helmet of the salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ganun po ang ating Panginoong Jesus mismo na nagsabi dito sa Matthew 26:21, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kaya nga po ninanais po ng Diyos ang ating pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng panalangin ay napapanatili natin ang kanyang ugnayan sa Kanya. Kaya nga dapat lamang po na bilang isang mananampalataya, huwag nating hayaan na tayo ay hindi magbigay oras sa isang araw sa ating Panginoon upang manalangin. Pero po ang ating chain prayer na yan, dapat po magbigay po tayo ng oras sa ating Panginoon sa pananalangin. Pangalawang dahilan, ang panalangin ay mahalagang taga-ugnay sa pagtanggap ng mga pagpapala at kapangyarihan ng Diyos at ang katuparan ng kanyang pangako. So pinaliwanag ng maraming talata sa Biblia ang panuntunang ito. Si Jesus halimbawa ay nangako na tatanggapin ang kanyang mga alagad ng banal na Espiritu kung mananatili sila sa paghingi, paghanap, pagkatok sa pintuan ng kanilang Ama sa langit. At ito ay makikita natin sa Luke chapter 11, 9 to 10. Sabi rito sa Luke chapter 11, 9 to 10, and I say unto you, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Yan po ang pangako ng ating matatanggap. So pangatlong dahilan, sa kanyang layunin ng kaligtasan para sa sangkatauhan. So itinaga ng Diyos ang mga mananampalataya na maging kamanggagawa niya sa pamamaraan ng pagtubos. Sa ilang kadahilanan, itinakda ng Diyos ang kanyang sarili sa mga banal. Matyagang manalangin, sabi rito, kaya nga dito makikita natin ang bayan ng Panginoon. Tayong mananampalataya mismo ang siyang manalangin. So maraming bagay ang hindi magagawa sa karya ng Diyos kung walang panalangin ang mga mananampalataya para sa iba. Halimbawa, ninanais ng Diyos magpadala ng mga manggagawa sa pag-ani ng Ebanghelyo. So itinuro ni Jesucristo na magagawa lamang ito ayon sa buong layunin ng Diyos sa pamamagitan sa mga pananalangin ng kanyang bayan. At makikita natin yan sa Matthew chapter 9 verse 38. Sabi rito, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborer into harvest. Kaya nga po napakaganda po ang maging soul winner ang baptist sa atin at ang mga follow-up po natin. Kasi yan nga ang ano natin, di ba, dito sa Olonga po, nung isang araw, alas 5, halos ano yan, naglindol po dito. Kaya nga po yun ang mga pangitain na malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga dapat
bilang isang mananampalataya sa pagbabalik ng ating Panginoon, tayo po ay gumagawa. Yan po ang maganda. Dapat gumagawa tayo sa ating Panginoon. So yan po ang kadahilanan ng pananalangin. Pangalawang punto, ito po, ang mga kinakailangan ng mabisang pananalangin. Pangalawang punto, ang mga kinakailangan ng mabisang pananalangin. So may ilang kondisyon dapat matupad upang maging mabisa ang ating pananalangin. Una, hindi po masasagot ang ating mga panalangin malibang mayroon tayong tunay na pananampalataya. Yan po ang natin. Na dapat ang kondisyon pananampalataya. So mariing sinabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 11 verse 24. Sabi niya rito, therefore I say unto you, what things soever you desire when you pray, believe, sabi rito, that you receive them and you shall have them. Yung pangan natin. So pananampalataya. Pangalawa, ang panalangin ay dapat ding gawin sa pangalan ni Jesucristo. So pinayag ni Jesucristo ng ating Diyos mismo ang panuntunang ito ng sinabi niya. Dito sabi niya rito dapat sa John chapter 14 verse 13 to 14. Sabi niya, whatsoever you will ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Yan po ang pangalawang pakondisyon. Dapat po manalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Pangatlo, magiging mabisa lamang ang ating panalangin kung ginagawa natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat, pangatlo na kondisyon, ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi rito sa 1 John chapter 5 verse 14, "In this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us." Yan po ang natin. Dapat pag tayo po ay nanalangin, tayo po ay nasa kalooban ng ating Panginoon. So, pangatlong punto. Di ba? Napakabilis. Pangatlong punto, mga sangkap at pamamaraan ng mga mabisang panalangin ayon sa kasulatan. So sabi rito, mga sangkap at pamamaraan ng mabisang pananalangin ayon sa kasulatan. Una, ano-ano ang sangkap na bumubuo sa mabisang panalangin? Ito po, 1A. Sabi rito, upang mabisa ang panalangin, dapat ay taus-puso tayong purihin at sambahin ang Diyos. So dapat, kaya nga dito, di ba, pag sa ating panalangin, meron po tayong adoration, di ba, yung acts. Kaya nga dito sinasabi na dapat purihin at sambahin natin ang Diyos. Makikita natin yan sa Acts chapter 2 verse 47. Sabi rito, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. At ganun po sa Romans 15 verse 11. And again, praise the Lord, all ye Gentile, and laud Him, all ye people. Kaya nga purihin natin ang ating Panginoon at sambahin. So pangalawa, 1B, malapit na kaugnay na kasing halaga ay yung pagpapasalamat. So dapat rin, lagi tayong magpapasalamat sa ating Panginoon. Anuman ang mga pagsubok o mga pagpapala na ating natanggap sa ating Panginoon, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya sinasabi nga rito sa Psalm chapter 100 verse 4. Sabi rito, enter into His gate with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful unto Him and be bless His name. At ganun po sa Philippians 4:6. Sabi rito, be careful for nothing, but everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be known unto God. So yan po ang natin, dapat po tayo po ay mapagpasalamat sa ating Panginoon. At pangatlo, 1C, ito sabi rito, ang totoong pag-amin sa mga ginagawang kasalanan ay malaga para sa pananalangin inihandog na may pananampalataya.
So, dapat i-confess rin po natin tulad ng mga ano natin kanina sa ating mga panalangin. Dapat i-confess natin ang makasalanan natin upang malaya tayo makapagsabi ng ating pasasalamat o pagsamba natin sa ating Panginoon o anuman ang hingin natin sa Kanya. Dapat i-confess po natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Kaya nga ang kasalanan, yan ang mga bibigay hindrance po sa ating mga panalangin. At sinasabi po rito sa James chapter 5 verse 15, "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if have committed sin, they shall be forgiven him." Ganun po sa verse 16, confess your fault one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of the righteous man availeth much. Yan po ang ano natin na dapat mga kondisyon. Pangalawa, na kondisyon, paano dapat manalangin? Yan po ang ano natin. Paano dapat manalangin? So, bibigyan din ng ating Panginoon ang katapatan ng ating mga puso sapagkat hindi tayo diringgin lamang ng ating mga hungkag o paulit-ulit na mga salita. So ito po, di ba? Sabi rito sa Matthew chapter 6 verse 7, "But when you pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think that they shall be heard, for their much speaking." Kaya nga alam po naman natin ang mga religious, di ba? Lalo na ngayon, di ba? Mahal na araw. So yung mga paulit-ulit na mga panalangin, mga yan, ay hindi po nakakatuwa sa ating Panginoon. So maalala ko nung minsan na nung binata pa ako ay nagsimba at ako ay nangumpisal sa sangpare at ako ay lumuhod at sinabi ko lahat ng kasalanan ko. Sabi ko sa kanya at higit sa lahat, Father ka ako sa kanya, ay hindi po ako nananalangin dahil hindi po ako marunong manalangin. So sabi sa akin ni Father, o sabi niya, o kailangan dasalan mo ng ganito, ganon. Di ba Father, sabi ko, di ako marunong manalangin. O sige, pinapatawad na kita. Yun na lang sabi niya sa akin. Kaya nga dapat tayo, alam naman natin ng ginagawa natin na hindi dapat ang mga panalangin na paulit-ulit na walang kabuluhan. Ito po ay hindi po maganda sa ating Panginoon. So pang-apat, yan po ang last, mga halimbawa ng mabisang pananalangin. Yan po makikita natin sa Biblia mismo. At yun po yung binasa natin na kung paano gaano kabisa ang panalangin ni Elijah na nagkaroon po ng ulan. So dahil alam naman natin, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, di ba? Nagkaroon po ng tagtuyot sa Israel. Kaya nga si Elijah ay nanalangin. So dito sa Biblia ay punong mga halimbawa ng mga panalangin mabisa at makapangyarihan. Tulad po ni Moses. So ay maraming panalangin para sa iba. Siya ay nanalangin. So sa panalangin ni Moses, siya po ay dininig ng ating Panginoon. So makikita natin yan sa Numbers chapter 14 verses 13 to 20. So pagdating na lang nyo sa bahay, saka na lang nyo basahin itong mga ano natin na yan, ang mga talata. So ano pa, ang nagsising si Samson ay nanalangin para sa isa pang pagkakataon upang ganapin ang kanyang tungkulin na talunin mga Pilisto. So sinagot naman ng Diyos ang kanyang panalangin. Ito sa pamagitan ng pagbigay sa kanya ng muli ng lakas upang ibagsak ang haligi ng gusali kung saan ipinagdiriwang nila ang kapangyarihan kanilang Diyos. So makikita natin sa Judges chapter 16 verses 28 to 29. Ganoon po, yung ba sinabi ko kanina si Propeta Elijah, di ba? Yung binasa po natin. Yan po napakabisang panalangin. Pang-apat, kung nagkasakit po si Haring Hezekiah, so sinabihan po ni Isaias na siya ay mamamatay. Pero dahil po sa panalangin po ni Hezekiah, siya po ay binigyan ng Panginoon
at pinagaling at binigyan po ng 15 taon sa kanyang buhay, dinagdag po. Ganyan po ang kabisa ang mga panalangin. No pa, number 5, walang pag-alinlangan na nanalangin si Daniel sa yungib ng mga leon na humingi ng kaligtasan mula sa kanilang bibig at pinagtalob ng Panginoon ang kanyang kahilingan. So alam naman natin na hindi na anumang gasgas sa mga katawan ni Daniel. Kaya po ito ay mabisang panalangin. So pang-anim, buong makikita po natin yan sa Daniel sa chapter 6 verse 10 at ganun po sa chapter 16 to 22. So pang-anim, buong sigasig na nanalangin ang mga naunang Kristiyano para sa kalayaan ni Pedro mula sa bilangguan at nagpadala ng anghel ang Diyos upang palayain si Pedro. So makikita natin yan sa Acts chapter 7, Acts chapter 12 verse 7 to 11. So makikita natin kung paano po kabisa ang mga panalangin natin. Kahit anuman po ang mga problema sa atin. So makikita natin kung ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan, makikita mo ang mga tao pong ginamit ng Panginoon kung paano sila nanalangin at nakipag-usap sa ating Panginoon. Kaya dapat rin ganun po tayo mga mananampalataya. Kaya nga po ang tanong sa bawat isa sa atin, tayo po ba ay gumugugol ng panahon sa ating mga panalangin? Sana po sa ating napag-aralan na ito sa basic ng pananalangin ay maging encouraged rin po bawat isa sa atin upang tayo po ay maglaan ng oras para sa pananalangin. Kaya nga po, salamat po sa pagkakataon na ito. Kaya nga po kung nais mong manalangin upang ikaw ay manalangin lagi, dapat magbasa ka ng Bible. Siyempre pag nagbasa ka ng Bible, hindi mo maunawaan ang Bible pag hindi ka nanalangin. So maraming salamat po. Tayo po ay yumukat manalangin. Lord God, Heavenly Father, muli kami po ay muling papasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa simpleng mensahe, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mensahe ito po ay nagbigay po ng hamon sa bawat isa sa amin upang kami po bilang anak mo, Panginoon, magbigay po ng oras sa aming pong pang-araw-araw na gawain ang pananalangin, Panginoon. Kaya i-bless mo po ang bawat isa. Salamat po sa pagkakataong binigay mo rin sa akin, Panginoon, na pagbahagi po ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po.